Lucas POV. Matapos na makalabas ako sa dating kumpanyang pag-aari ko, ay sumakay ako ng jeep papunta sa Mandaluyong. Gusto ko malaman kung kamusta ng mansyon na pag-aari ko at kung ano na makukuha ko ng impormasyon oras na makarating ako doon at makita ko to. Mula Makati ay naging matraffic sa EDSA. Palibhasa'y hapon at uwian na ng ibang estudyante, kaya marami ng tao sa kalsada. Alas 5 na nang marating kong Palladium Subdivision, isang high-end na lugar na tanging mayayaman lamang dito sa Shaw Boulevard ang nakitira, kung saan kabilang dito ang mansyon na pag-aari ng bahay ko. Kuya, pwede po ba magtanong kung sino po ang may-ari ng bahay sa number 4, Wakwak Road? Magalang na tanong ko sa gwardya. Tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa, pero dahil maayos at formal ang kasuotan ko, ay kinausap ako ng gwardya sa harap ko. Bakit? Anong pakay mo sa kanila? Seryoso na tanong ng gwardya. Actually, may pinakukuha sa akin na tseke ang boss ko sa bahay ni James Miguel Suarez. Kaya lang hindi ko alam kung sino kakausapin ko since hindi ko makontak ang amo ko. Palusot ko. Suarez? Walang Suarez na nakatira dyan. Ang alam ko na may-ari niyan ang mga Alegre. Sagot nito. Teka bata, sino hinahanap mo? Tanong na may edad na gwardya na lumapit sa amin. James Miguel Suarez daw po, sir. Sagot ang gwardya na kaharap ko. Kita ko na natigilan to at tumitig sa akin. Sino ka? At bakit mo siya hinahanap? Baka sa mukha nito ang pagtataka na nagtanong sa akin. May tseke sana po akong gustong kunin sa kanya. Sagot ko. Naku bata, mukhang na-scam ka. Matagal nang wala ang dating nakatira dyan. Simula na mag-abroad sila ng pamilya niya at hindi na bumalik dito sa Pilipinas. Marami taga manloloko kaya ingat ka sa mga kadil mo. Sagot nito. Ganun po ba? Disappointed na tanong ko. Dahil malinaw na pati ito'y nakamkam na ni Santiago. Mukhang nilimas niya ang yaman at ari-arian ko. Sigurado kong hindi magiging madali ang lahat. Lalo na't wala akong pera at mag-isa ako. Bagsak ang balikat na lumayo ako sa lugar kung saan ako dating nakatira kasama si Elise, na ngayon ay hawak na rin pala ni Santiago. Mukha mas malaki ang nakuha niyang yaman ko kumpara kay Flores dahil maging ang ilang properties sa pag-aari ko ay nakita ko sa under na sa ibang pangalan kasama ng mga resort at villa ko sa Batangas. Mabilis sa sumakay ako sa jeep na dumaan patungo sa penthouse ni Alondra. Halos maghapon ako nagpaikot-ikot sa lansangan at isa-isang pinuntahan ang mga lugar na dati akin, pero iisa lang ang sagot na nakuha ko. Hindi na nakapangalan sa akin at malinaw na nakuha at kinamkam na ng kalaban ko. Magulong isipan ko habang nakapikit at iniisip ko nasaan si Elise at ang anak namin. Nananalangin ako na wag naman sana may masamang nangyari sa kanila dahil hindi ko alam kung ano pang kaya kong gawin oras na malaman ko na ganun nga ang nangyari. Makakapatay ako at baka isama ko pang buong ang kanila. Kung kinakailangan ay ibenta ko sa impyerno ng kaluluwa ko, ay gagawin ko kapag napatunayan ko na may ginawa sila sa mag-ina ko. Kung nakabalik ako sa mundo ay paulit-ulit na gagawin ko ulit itong mabuhay lang at mapagbayad sila. I won't back down this time at maniningil ako. Sapat na ang mahabang panahon na nagpakasasa sila sa lahat ng pera at yaman ko. Dahil ang lahat ay may hangganan. Bumaba ako sa harap ng kondominium na tinitirahan namin ni Alondra. Isang puting kotse ang papasok sa gate at sigurado ako kung sino ang sakay na nakumpirma ko nang bumaba ang windshield ng bintana nito. Get in, sabi ni Alondra na tumigil sa tabi ko. Walang imik na sumakay ako at naupo katapat ang driver's seat kung saan siya nakaupo. That's it outside, sabi lang nito. Sabay kabig naman ni Bella at nag-iba na ng direksyon na daan. Saan ka galing? Bigla itanong ko dito. I just visit my friend and meet her somewhere. Hindi na ako kumibo, pero nagdududa ako. Dahil nirecall ko sa utak ko kung siya ba ang nakita ko na nakapark at nakita ko sa mga lugar na pinuntahan ko. In my mind, nagdududa ako sa kilos ni Alondra. Siguro wala lang talaga akong tiwala sa iba. Lalo na't anak siya ni Iverson Flores. Pareho kaming walang imik at marahil ay nagpapakiramdaman
hanggang sa matapos kumain. Seryosong Alondra rin ang kasama ko, bagay na hinahayaan ko na lang dahil pabor sa akin ang lahat. Hindi siya magtatanong at hindi ko rin kailangan na magpaliwanag. Ayoko naman magsinungaling sa kanya, pero hindi ko rin pwedeng sabihin kay Alondra ang totoo. Agad na pumasok ako sa banyo at naligo. Nang makarating kami sa penthouse ni Alondra, I'm still thankful to her dahil may maayos ako na tirahan ngayon. Kaya lang, hindi ko pa siya kayang harapin. She remained silent at obviously waiting na magsabi ako sa kanya, pero hindi ko magawa dahil hindi ko alam kung ano magiging impact kay Alondra ng mga bagay na sasabihin ko tungkol sa kanalaman ng ama niya sa totoong nangyari sa akin. Nakahiga ako't nakatitig sa kisame, pero hindi nagtagal ay mukha ni Alondra ang sumunod na lumitaw sa balintataw ko. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko bago tumayo para lumabas at pumunta sa kusina dahil nauuhaw ako at gusto ko na uminom ng tubig. Hindi ko inaasahan na makikita ko sa Alondra, abala at nakatutok sa laptop nito, bagay na kumuha sa atensyon ko. "What are you doing, Alondra?" Matigas na tanong ko nang malinaw na makita ang bagay na nasa screen ng laptop niya. "Pinakialaman mo ang mga files na binuksan at ginamit ko?" Madilim ang mukha na tanong ko. "I thought I deleted all my search history, but how come she managed to restore and read all the content again?" "Lucas, binabasa ko lang." Sabi nito. Tinitigan ko si Alondra na matalim dahil hindi ko gusto ang ginawa ni Alondra, lalo na ang pakaalam ang bagay na importante sa akin. "Wag mo sayangin ang tiwala ko sa iyo, Alondra." Mariing sabi ko, pero hindi ko natapos matapos irapan at simangutan ako nito. "Really? Ako pinagkakatiwalaan mo? Hindi yan na nakikita ko, Lucas. Dahil simula nung bumalik ang alaala mo, nagbago ka. Malaki ang nagbago sa'yo. At kasama na doon ang baliwalain ako. Sa tingin mo, para lang akong dekorasyon sa harap mo?" Tinitigan ko sa Alondra. Nakalimutan ko na iba nga pala to. Hindi siyang uri ng babae na mananahimik lamang sa sulok at hayaan akong baliwalain. Napakurap ako. Saan nanggaling ang ideya na yon? Posible ba na memorya ni Lucas ang pumasok sa alaala ko? Base sa kung paano ko i-describe si Alondra sa isipan ko? "Sino ka ba talaga, Lucas?" Seryoso ang mukha na tanong ni Alondra. "Alam mo na ang sagot. Nag-iimbestiga ka na, di ba?" Walang emosyon na sagot ko. "I know you're hiding something. Dahil ang taong sinasabi mo'y nawawala ay posibleng namatay na almost 30 years ago." Sagot ni Alondra na tinapunan ako na nag-aakusa ng mga tingin. "Mas mabuti na hindi mo na malaman." Tinalikuran ko na sa Alondra matapos sabihin yon at pumasok na sa silid gamit ko. Much better na wala siyang alam dahil alam ko na mas masasaktan lamang siya. Hating gabi na nang muli ay lumabas ako ng silid. Nasa sala pa rin sa Alondra, pero this time, may kupitan ng alak sa harap niya at wala nang laman na bote ng whiskey sa mesa. Napailing na lang ako, nilapitan tong nakababa sa sofa. Parang pinipiga ang puso ko. Dahil ito na nga ba ang bagay na iniiwasan ko? Ayoko siya masaktan. Pero ano man ang mangyari, ay hindi ito maiiwasan. Darating ang araw na mas masasaktan ko pa siya dahil ramdam ko ang pagmamahal niya sa tinatawag niyang Lucas at maging kay Iverson Flores na ama niya. May nararamdaman ako sa kanya, pero pilit na sinasakal ko at iniiwasan ko siya dahil anak siya ni Iverson Flores. Kahit pa nasasaktan din ako, ramdam ko na mahalaga sa akin sa Alondra dahil kahit na anong pilit ang ginagawa ko na pag-iwas dito, ay may bahagi ng puso ko nagsasabi na wag ko siyang saktan. Binuhat ko ang lasing niya sa Alondra at dinala sa silid niya. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakaupo sa tabi nito at pinagmamasdan siya habang mahimbing na natutulog. May bahagi ng puso kong gusto ko siyang yakapin at mahiga katabi na Alondra, pero hindi sang-ayon dito yung isip ko. Mas magiging komplikado ang lahat. Oras na hinayaan ko na matalo ko ng damdamin na meron ako para sa babaeng anak ng taong kumitil ng buhay ko. Hindi ko alam
kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Kasi hindi naman ako si Lucas na boyfriend niya. Pero may mga naaalala kasi ako na tagpo na kasama siya. Posible ba na ako rin si Lucas talaga? At bumalik lang alaala ko matapos ang tagpo na nabaril ako? Nakapagtataka na bakit nabuhay ulit ako at napunta sa katauhan ng iba. Pero wala na akong ibang matandaan maliban sa kakarampot na alaala ni Alondra. Ano man ang dahilan ng Diyos, kung bakit nangyari to ay may isang bagay na nagpapasalamat ako. Nabigyan ako ng pagkakataon na balikan at pagbayaran ng mga tao may kasalanan sa akin ng lahat. Kahit pa sa ngayon, ay nangangap at nahihirapan ako dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Mabigat ang loob ko na iniwan ko sa Alondra at bumalik sa sala. Niligpit ko ang lahat at inayos ang lugar hanggang sa maging malinis na ulit gaya ng nakasanayan ko. Mukha ko ang bumungad sa akin nang buksan ko ang laptop na kanina lang ay gamit niya. Napatitig ako sa lumang litrato ko noon na nakapost sa screen. Integration to ng isa sa mga planta na binuksan ko sa Cavite Economic Zone bilang isa sa pinakamalaking exporter ng metal parts sa bansa. Maraming trabaho nilikha ng dating kumpanya ko na ngayon heto at wala na pala. Matapos malugi dahil hindi naging successful ang operasyon na mag-back out ang mga investors at partners ko sa negosyo right after na kumalat ang balita na nawawala ko. Isang email address ang binuksan ko. Malinaw na naalala ko ang password nito, kaya sinubukan ko. Hindi ko akalain na matapos ang halos 27 taon mahigit, ay mabubuksan ko tong muli. Suppose kasi, ay kusa na itong mawawala at mabubura dahil mahigit 10 taon nang hindi ginagamit. Pero nakapagtataka na pwede pa palang buksan at ngayon ay gamitin to. Isa-isang binasa ko ang bawat email, kaya hindi na ako magtataka na lahat ng narito ay tungkol sa negosyo at investment ko. Sa napakaraming email na natanggap ko at ilang investment profit at remainder report na nabasa ko, nanginginig ang kamay na nag-reply ako, asking for assistance sa matransfer ang ilang dollar account ko dito sa bansa. Hindi nagtagal, ay nakuha ko ang sagot sa tanong ko, bagay na naging dahilan para makahinga ko ng maluwag. Malaking bagay talaga ang time deposit at investment. Dahil heto at may pera ko na alam ko na magagamit ko para makapagsimula ako. My next problem is kaninang account ko to ipapasok para hindi nila mahalata na ibang katauhan ko. Hindi ko pwedeng gamitin ang account ni Alondra dahil sigurado ako na magtatanong siya. Sinubukan kong i-hack ang security feature ng isang bangko para makita ko ang customer list ng mga to. Particular na hinanap ko kung may kapareho ng pangalan ko pero wala akong nakita. Bukas ko na itutuloy ang plano ko dahil mag-o-open ng account muna ako sa bangko na uunahin ko. Ang peking dokumento at pangalan ko ang gagamitin ko para i-transfer ang requested amount na kailangan ko. Alam ko na kapag nakuha ko mga to, ay sapat na para mabuhay ako na maayos at makapagsimula na muli. Konting tiis pa, Lucas. Kausap ko sa sarili habang iniisip na hindi magtatagal ibabalikan ko ang mga traidor. Hanggang sa sila na mismo ang kusang sumuko. Aminin ang mga krimen na ginawa nila sa akin noon. Babaliwin ko sila sa takot na ilalabas kong katotohanan na alam ko at hawa ko. Lilimasin ko rin ang yaman na kinuha nila sa akin, kasamang interes sa sasaid sa pera na pinaghirapan nilang manakaw at makuha. Malaking bagay na nabuhay ako at nagkaroon ako ng agarang idea kung paano gamitin ang advantage na meron ako ngayon para balikan ang mga taong nasa listahan ko ngayon. Konti na lang at malapit ko na mapasok ang teritoryo ni Santiago na wala siyang nalalaman sa kung anong tunay na pakay ko at sino talaga ako. 2 araw ang lumipas na panay ang paglabas ko. Nag-open ako ng bank account under Lucas Bermudez dahil itong identity na meron ako ngayon at doon ko rin ipinasok ni request ko na sa partial withdraw ko sa investment na meron ako sa stock market. Mabuti na lamang at may natira sa 10,000 na hiniram ko kay Alondra at ito ang ginamit ko na pang-deposit sa bangko para makapagbukas ng account na magagamit ko. So far, I have millions in my account at heto, hawak ko na ang pera na pambayad kay Alondra. Hihintayin ko lang na bumalik at umuwi siya dito sa penthouse niya dahil wala siya nang dumating ako
Galing sa pag-ikot sa mga lugar na malaki ang ugnayan sa dati ko at buhay ko. Madilim na, pero wala pa rin sa Alondra. Kaya minabuti ko na magluto ng hapunan. Puro na lang kami delivery kaya naisip ko na ako na lang ang maghanda ngayon. Kaysa naman umasa na naman kami sa fast food o kaya sa favorite restaurant kung saan malimit siya mag-order at mag-deliver. May manok akong nakita at ingredients na rin. Sa Alondra ang bumili nito at ako ang naglagay sa fridge dahil halatang walang muwang ang babaeng kasama ko sa kusina. Nagtataka man kung paano ako natuto at bakit alam ko kung paano magluto. Kayong kahit minsan hindi ko ginawa to noon dahil abala ko sa trabaho ko at may mga taong gumagawa nito para sa akin ay hinayaan ko na lang. Mabuti na marunong pala ko para hindi kami magutom pareho. Twice a week lang kung pumunta dito ang kasambahay na naglilinis ng bahay. May pagkakataon na ako rin ang gumagawa dahil ayoko na makalat at magulo na tirahan. Sakto at katatapos ko lang magluto ng ulam at kumulo ang kanin ng dumating sa Alondra. Sa itsura nito ay halatang pagod na pagod siya, lalo pa at basta na lang niya inihagis sa tabi ng shoulder bag na dala at pasalampak na nakaupo sa sofa. "How are you?" Hindi makatiis na tanong ko. Tumingin lang siya sa akin saka muling pumikit at patamad na sumandal ang ulo sa sofa. "What's your plan now, Lucas?" Nakapikit na tanong nito. "Bakit mo na itanong?" Seryoso ang mukha na tanong ko pabalik. Wala kasi ako nakikitang ibang dahilan para tanungin niya ako ngayon ng tungkol dito. Karapatan kong malaman kung anong plano mo, kung ano talagang gusto mo, lalo na ngayon na nagbalik ng alaala mo. Marami nang nagbago sa'yo. Ramdam ko at kung anong iniisip mo. Hadlang ako sa kahit anong gusto mong gawin, ay nagkakamali ka. Dahil malaya ka kaya magdesisyon para sa sarili mo. Tinitigan ko si Alondra, isang matatag na babae ang nasa harap ko. At alam ko na anuman ang maging desisyon ko ay makakaya nito. Iiwanan mo na ba ako? At babalikan mo ng pamilya mo? Baka sa mga mata ni Alondra ang kalungkutan. Habang nakatitig sa mukha ko nang magmulat siya, bigla ng tingin at nagkasalubong ang aming mga mata. Hindi ko alam kung anong sasabihin dahil hindi ko na kaya pa na makipagtitigan sa kanya. "Never mind, wag mo nang sagutin." Bigla ay sabi ni Alondra, saka tumayo't mabilis na iniwan ako at pumasok sa loob ng silid nito. Marami akong pwedeng sabihin at mga dahilan sa kanya. Pero hindi ko pwedeng gawin dahil lalo lamang magiging magulo ang lahat. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.